Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading natin to for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. For those of you na gusto magpa-personal reading, last call na lang hanggang August 2025 na lang ako mag-accept ng personal reading. If you want to inquire regarding doon, may mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. Madam P, no? Diyan yung Facebook page namin. And let's start. Pag di mo ma-search, hashtag Libra Philippines, yun yung i-search mo sa Facebook. What do we have here for the sign of Libra? For the sign of Libra. Main energy, the devil is here. This is Capricorn energy. Okay, I feel like hindi ka okay ngayon. You are being manipulated eh. Nakikita natin na may mga tao sa paligid mo na nagagawa ka pa rin nilang manipulahin with regards to these people. Nakikita natin na matibay kasi yung connection or yung relasyon mo sa kanila. Like, hindi to mabastahin. Like, if this is a friend na nagmamanipulate sa'yo because you are matagal na magkaibigan, ano? And with the sun, and nakikita natin na pwedeng masaya ka naman sa kanila na although na mamanipulate kanila, sila yung nasusunod sa'yo, kumbaga hindi mo rin kasi magawa ng alisin or alisan, no? Pwedeng itong mga taong to, and sabihin na natin, hinahayaan mo silang masunod kasi there are times na nakikita mo sila naman kasi talaga yung tama, no? And may mga taong nakakakita sa kanila na sila yung mali, pero for you, nakikita mo kung ano talaga yung totoo sa kanila, and they are just doing that kasi ito yung talaga yung makakatulong para sa lahat or para sa'yo. And you do have here the Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. So yeah, ngayon nakikita natin, pagdating naman sa kanila, not all the time naman is gusto mo yung mga pagmamanipulate na ginagawa nila sa'yo. There are times na nagiging wishy-washy ka rin pagdating sa nasa isip mo. Like, parang tama ba siya or hindi, ganto ganyan. So may mga hesitations pa rin sa'yo. By the way, kung hindi ka nakaka-relate, ibigay mo sa ibang reading, okay? Pwede naman yon. But I feel like medyo mas mahirap pag nawala sila sa buhay mo. So, part of this is that meron na rin silang pagtulong talagang ginagawa eh. So, parang um, kung nagiging nasusunod man sila sa'yo, it is because may kakayahan sila, may karapatan sila, at the same time, pwedeng sila naman talaga nasa tama. So, ayun. Part of you is kailangan mo sumunod, of course. Kasi hindi sila yung parang mas better yung paniniwala or mga alam nila kaysa sa kung ano man yung kapasidad or alam mong gawin. Okay, so who is this person that you're dealing with pagdating sa love? Okay, this person is nahihirapan na siya. Sobrang dami niyang obligasyon ngayon. Wala siyang magawa with the Four of Swords. And this person is thinking about new beginnings regarding money, Ten of Pentacles. So, focus siya dito. Medyo nahihirapan itong person na to. Parang gusto niya nang mag-give up, pero hindi niya pwedeng i-give up kasi parang alam mo yon, wala naman siyang choice kundi i-push or ituloy kung ano man itong journey na pinasok niya dito, no? And I feel like may mga times na hindi na lang siya nagsasalita pero nandun yung talagang nahihirapan siya, nasasaktan siya, nalulungkot siya, pero parang kailangan niyang ikubli yun or kailangan hindi niya sabihin yung mga bagay na yun or wala siyang karapatang magreklamo. The Ace of Wands is here. So yeah, focusing on new opportunities, new beginning, lalo na sa uh, oh, lalo na sa may kinalaman sa finances. The moon is here, and of Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces energy. This is a major arcana with the moon. So nakakita tayo dito, itong person na to is hurting inside. So yung iba sa inyo, pwedeng kinukublingan niya yung kalungkutan or sakit na nararamdaman niya. And yung iba naman sa inyo, this could be a spiritual connection, pwedeng may soulmate, third party situation dito. So pwedeng yung person na to is currently lumalabas ka sa panaginip niya eh. So may mga times na yun. So there's soulmate connection for some of you. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Emotion ninyo sa isa't isa ng taong ito for the sign of Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Okay. You do have here the Nine of Wands,
King of Pentacles, Page of Pentacles, Seven of Wands is here, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Nakita ko ng posporo dito. Ano nung kagamit mo naman ng posporo or what? But there's challenges here pagdating sa side mo. Wala kang focus sa kanya. Ang focus mo is yung mga challenges sa harapan mo ngayon. I can see a stable person here. So, you could be this person na already stable, mature, ganito, ganyan. With the Page of Pentacles, so nandito ka na lang sa naghahanap ka ng adventure sa buhay mo kasi parang okay ka naman, parang satisfied ka naman sa kung ano yung mga bagay na nasa paligid mo. Financially, pwedeng meron naman dyan mga dumadating na parang opportunities and parang yung iba sa inyo parang kasi ano pwedeng ano ka naman eh, pagdating sa money, nandiyan naman kusa naman dumadating sa'yo. So, yung iba meron kang mga bagay na hinahanap ngayon na pwedeng hinahanap mo ng kabataan mo like journeys and something na makakapagpasaya sa'yo. So, eto, yung iba meron kang mga tinatahak na landas ngayon na pwedeng may kinalaman sa longing mo ng kabataan mo. Yung iba naman, pwedeng discovering yourself even more sa sarili mo, yung skills mo, talents mo, yan. Pwedeng nandito yung mga discoveries mo sa sarili mo sa mga kaya mo palang gawin. Emotions ng person ito para sa'yo. By the way, sorry about my voice. Hindi maganda yung aking pakaramdam. This person is really in love with you, with the Ace of Cups. Mahal ka nitong taong to. If this is an ex-husband, ex-wife energy, hindi ako nakaramdam ng love doon, but rather nandun yung panghihinayang. Okay. Wala doon yung love masyado, pero nanghihinayang siya kasi kahit papano, meron siyang mga hindi niya dapat, kumbaga, pwedeng in the past, yan, yung responsibility, kasi ngayon parang inaako niya or wala siyang choice. Parang kailangan niyang harapin lahat ng responsibilidad na to. Pero, in the past, pwedeng malaki ang naitutulong mo sa kanya, kaya hindi niya masyadong issues yun, hindi niya masyadong pinoproblema, dahil malaki ang naitutulong mo. Yun dun sa mga ex-wife, ex-husband energy, ha. Wala man love, pero nandun yung partnership, nandun yung malaki ang tulong niya, malaki ang naitutulong mo sa kanya. Pero dun sa iba, there's a soulmate connection, and then yung soulmate connection na to, nandun yung pagmamahal pa rin itong soulmate na ito sa'yo, and this person really wants to reconcile with you. Gusto niya nang malaman kung whatsoever, anong ba nangyayari sa'yo. I want to talk to you, I want to know what you think, kasi maybe in the past, open ka sa kanya pagdating sa mga thoughts mo, no? And lalo na pagdating sa stability or regarding your life, regarding your problems, of family problems, nakakita tayo ng ganyan. Stability mo, career mo, ano bang mga problema, parang gusto niya maging part pa rin nun. I don't know, minsan na ba siyang naging parte ng problema mo. Ayan, so ito gusto talaga maki-reconcile itong person na to sa'yo. Pero ngayon kasi may mga desisyon siya na parang hindi siya yung may kakayahang magdesisyon sa mga bagay na yun. May ibang taong nagde-decide para sa kanya. So ito yung nagiging dahilan para pagdating sa love, yan, nandun lang yung gusto niya mag-reconcile sa'yo pero hindi niya magawa kasi pwede may nagdidesisyon para sa kanya. So, what will happen in the near future for the both of you? Three of Pentacles, there's growth pagdating sa money, finances. Wow, Six of Pentacles. Gusto ko to kasi alam mo may mga taong nasa paligid mo. Tama yung pakiramdam mo na itong mga taong to na although pangit yung tingin ng ibang sa kanila or may mga nasasabi sa kanila, pero may mga tao talaga na sabihin na natin hindi maganda sa iba or sa paningin ng iba yung pinapakita nitong mga taong to, pero nandun yung pakiramdam mo na hindi, wala naman silang gagawin na hindi maganda sa laban sa akin. So nakakita tayo dito ng partnership, growth, no, na malaki ang naitutulong nitong mga taong to para magtuloy-tuloy yung growth na yon. Ngayon, with the Five of Swords, nakakita tayo dito ng mga stress na unti-unti mong nile-let go, nilalayuan, inaalisan, kasi parang natutunan mo na hindi naman ako dapat nagpapaka-stress sa mga bagay na
alam ko namang kaya kong solusyonan, pero gagawa ko ng aksyon para masolusyonan ko 'tong mga bagay na 'to. Hindi ako magpapaka-stuck na lang do'n sa pagka-stress kasi wala namang magagawa yung stress na yun sa buhay ko. So, ang ganda nun kasi ikaw ito na nagkakaroon ka ng maturity with regards to how to handle your problems, lahat naman tayo may problema, lahat naman ng tao meron yan, ano, lalo na yung adult, only children ang nakikitaan natin na hindi masyado talagang ano. Pero ito, nakakaya mong i-handle yung mga problemang ito, which is nakakatulong or maganda para sa'yo. Okay, so ito, nagdudulot ito ng growth. So in the future, pagdating sa person mo, the Five of Swords, unfortunately sa kanyang side, the more this person na ilalet go kanya, the more na nilalet go kanya, the more na siya ay nasasaktan, nalulungkot at nagkakaroon ng problema sa buhay. Hindi niya, alam mo, there's problem kasi nakikita natin may mga pag-aaway dito. Especially if you're dealing with someone na committed na with another person, third party situation. May connection iba, so ang ending nito may pag-aaway at kalungkutan sa kanya. This is not good. Wala ka dito, labas ka dito, pero meron na silang mga sarili nilang problema na parang wala ka doon. Kumbaga hindi ikaw yung pinoproblema nila or what. Meron silang mga sariling problema. And this person with the world, akala mo lang wala siyang pakialam sa'yo, pero andun yung with the five, especially dun sa soulmate connection, guys, andun yung longing, nandun yung pagkagusto, and masyadong in denial itong person na to. The Chariot is here. Tinatry niyang as much as possible wag kang gustuhin. Pero hindi niya mapigilan kasi alam niya sa sarili niya kung ano talaga yung wish niya, yung dreams niya, ganyan, at yung pagkagusto na nararamdaman niya para sa'yo, pero napaka-in denial kasi nitong person na to. Okay, napipilitan nga lang siyang mag-move on talaga because of this particular person na nagiging dahilan para wala siyang choice kundi dapat siya mag-move on. The Tower is here, so there's like ending na nangyayari sa inyong dalawa, pero with the Seven of Pentacles, sabihin na natin wala kayong connection, communication, nagkakaroon ng disconnection sa inyo. Pero nandun yung hanggang in the future nakikita ko, iniisip ko pa rin itong taong to. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.